Ayan. So, what's up mga lods, no? Good morning. Nandito na naman tayong muli sa ating backyard farm. Meron nga po pala tayo ditong bisita, si Sir Mark, tsaka si Sir Iverson. So, ito mga idol natin, mga subscriber din natin to sa YouTube from Bataan. Balanga Bataan si Idol Mark, dan si Idol Iverson. Galing naman siya ng Dinalupian, pero sabay silang pumunta dito para magbisita nga. At the same time, kukunin na rin nila yung taring kinuha sa akin ni Noel Lavilla. So si Idol Noel, ano yan, subscriber din natin yan from France. Sir Noel, maraming salamat no, sa pag-subscribe ng ating YouTube channel at sa lagi yung panonood. So nandito ngayon si Idol Mark, no, saka si Iverson para kuhanin nila yung tari mo, sir. Tapos si Idol Mark gusto na rin matutong mag-gapping, no, magtari. So susubukan natin mamayang turuan si Idol, no. Magbigay tayo ng konting tips and technique kung paano magkasa ng tamang pagkasa ng tari, sukat, alignment, etc. Pero mamaya gagawin natin 'yon off cam na lang kasi medyo hindi tayo papayagan ng ano yan, ng YT, no. Medyo pinagbabawal yung mga ganon. So, tutor natin sila ni Sir, no. Tara, punta natin yung una yung mga puti nating stag, no. Disclaimer. No animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. So, ito sir, mga ano yan, anak ni Bornok, no, national band yan na bakbakan. Pero not for sale na muna yan sa ngayon, hindi natin ibinibenta yan. Then itong iba, yung mga natira dito, may mga natira pang local. Tapos yung iba, non-banded na yan. Medyo mabilis din ang ubos kasi yung mga manok eh. Sold out. Then yan, isa sa mga puti, bali 3 puti na lang yung mga natira dito national. I mean 4 pala, kasi mas bata yung iba. Then si ano pala, Idol Noel, nandito yung siso mo, nasa brooder pa. 1 week old. Yan yung ating isa sa mga nag-acquire ng ating ulugan system. So early bird yan. Siguro Jog, huwag mo lang ipakita mamaya yung sisyo talaga ng isom, ha. Punta lang kami doon malapit sa brooder. Pero hindi mo na ipapakita yung yung sisyo. Tara, punta natin. So ito sir, yung ating tari. Mamaya papakita ko yan. Ilalabas ko sa inyo. Ayan. Lapit ka lang ng konti, Jog. So ito mga lods, andito yung aking first batch ng mga sisiw. 30 heads ang capacity nito. Itong brooder namin, pinagawa ko ito, hindi ko lang maalala eh. Nasa taga Pampanga din ang gumawa. Temperature control dito. Ang ginagawa namin dito, day old hanggang 7 days old. Nakaset yung temperature namin ng 35. So, binababa ko lang siya ng 33.5 cut-off time na yun. Then 35 maximum temperature niya. Cut-off din yun. Para ma-maintain ng mga sisiyo natin yung init na kailangan ng katawan nila. Kasi wala tayong inahin na kasama dito sa loob. So, alam naman natin yan, day old. Kailangan talaga nilang sapat ng temperature. Pero, ang requirement talaga is nasa 35. Ngayon, 1 week old na itong mga sisiyo natin. So, binaba ko na sa 32 itong temperature nila. Ayan, 31.5. Sisindi yan. Then pagdating ng 32.5, kakat off naman na siya. So at least mamimaintain nyo lang dyan 31 to 32 degrees Celsius na temperature. Then next week ulit yan, ibababa na natin ulit yan sa 29 na lang, no? Then after ng vaccination natin, tsaka na natin yan i-range. So mamaya pala mga lods, dapat kanina umaga mag-i-schedule kami ng vaccine.
Pero pwede naman kahit na maya-maya ng kaunti. Pagkatapos natin mag-tour doon, gawa ng malilim naman dito, hindi naman mainit. So pwede pa rin tayong mag-vaccine. Dahil sila ni Idol Mark, matagal na rin naman sila nagmamanok, pero ngayon silang magpo-focus at magsiseryoso na, no? Idol, no? So, pati sa pagbabaksin, mag-share din tayo ng knowledge sa kanila. Tuturuan natin sila kung paano i-administer itong B1 na vaccine natin. So, yung B1, yan yung first stage ng vaccination. Yung iba nagbibigay niyan, day old pa lang, paglabas sa atcher, pagkatapos mag-marking, diretso bakuna na sila. Para isang stress na lang, pagbigay nila ng anti-stress, ano na yon. Pero kami dito, ang ginagawa ko is 1 week old ako magbibigay ng first vaccine. Kasi ang first week nila, pinapatibay ko muna yung immune system ng mga yan. So sa immune system nila, kailangan yung manok kasi malakas na talaga muna yung katawan eh. Para sa akin, pero sa iba naman ginagawa nila dyan, day old pala, nagbabaksin na kaagad sila. So ako dito naman 1 week. Then every week na yan, tunod na yan, Lasota, Gamboro, Polpax, Coraisa. Hanggang sa makompleto natin yung vaccine natin within 45 days, doon na natin sila alpasan sa range. Yan. So, tingnan natin yung mga materialis naman na pinanggalingan nitong mga sisiw. Dito sa likod banda yun. So, ayan mga idol kung gusto nyo bumisita dito sa farm, mag-message lang kayo sa Facebook page, schedule natin. Open naman tayo dito, welcome naman mga bisita. Parang nag-iitlog yata itong mga inahin Ayan. So, ito si Burnok. Ayan, ako dito. Nok, labas Nok. Huwag mo lang focus, Jog. Dito ka banda, Jog. Doon. So, ayan si Burnok. Ang anak yan ng mga trio. Bali sa anak ni Burnok, may trio dyan na kukuhanin si Sir Noel. Sa white na yan. So, naka-reserve na sa kanya yon. Nakapagbigay na siya sa atin dyan. Nakadalawang ulog na siya dyan. Then, ito naman si Putol. Ayan. Sa set ni Putol, meron din isang trio doon kay, kay Sir Noel. No? Then, ito ngayon, Sir, ano to? Para na to sa local. No? So, itong mga inahin natin sa taas, Sir, yellow leggy Dutch yan. Lahat yan, niniram ko lang yan kay Doc Magat. Kasi Doc Magat, kaibigan ko naman yung kumpare ko yun. Nandun lang yung manukan yung sa likod. Kung kakilala nyo si Doc Magat, siya yung national tech natin sa King Slasher. So, marami naman mga agents yan. Ngayon, kung gusto nyo yung assessment dun sa farm nyo, pwede ko kayong tulungan para mabigyan kayo ng assistance ni King Slasher. Pagdating sa vaccination, feeds yan, maasahan si Doc Magat. Dito sa baba, ito yung Boston Claret. Ito ngayon yung mga inaasawa ngayon ng anak ni Burnok. Ngayon, yung mga yellow legged Dutch na yan, yan yung mga inaasawa ni Burnok. Medyo malapit na mga itlog to siguro. By next week, magdadrop na ng itlog yan. So, ito naman 5K sweater natin. Pinapaasawa ko na din yung kay Putol para magkaroon tayo ng swipe pa din naman. Ayun, kadrop lang. Diba? Kaya mo na yan dyan, kolektahin natin mamaya. So, ayan. Pinakot in the aka. No? So, nag-itlog siya. Mamaya, mamarkingan natin yan. Ito naman Grace. Sa Grace natin, nag-flock mating na lang kami dito dahil kinakapos kami sa battery cage. Saka medyo nakakapagod din talaga magpaupo isa-isa. Eh ngayon, ginagawa namin, flock mating na lang. Okay naman yung flock mating kasi ang inahin nito, full sister naman to. Magkakapatid sila lahat, isa lang naman ang marking nila. So 5, pero 6, ano pa lang to 7 months old pa lang. Pang local na natin to. Kung hindi to mangingitlog para local, national na. Then ito, Robol Sats. Broodstag natin, yellow legged Dutch. Ang mga inahin, Robols. Galing to kay Art Gupilan sa Nueva Ecija. Yan. 4, medyo bata pa rin naman, nangingitlog na sila. May liliit pala itlog. So, hindi pa natin kinokolekta yon para i-incubate. Pang tortang talong muna. Maliliit pa Then, ito naman bulik natin. Pares nito, yellow legged Dutch din. Nandun muna sa kabila, nangapit bahay. No? Itong hiraw, ayan, nag-iitlog yan. Nasa pugaran na inay nyo. Ayan.
Yung hiraw, may load tayo doon, second batch sa incubator natin. Siguro mga 7 itlog yun nandun. So baka makakolect pa tayo dito ng another 6 or 7 eggs pa para naman sa local band. So sa ngayon, ito lahat nito, mga collection namin ng itlog ngayon dito, sir, ano na to, pang local na. Ang local. Oo. Hindi na tayo aabot sa early bird. Medyo late na tayo niyan. So, advance naman tayo ng konti dun sa local. Okay lang naman yung mag-advance ng konti. Huwag naman sobrang advance. Para hindi naman mag-dry yung ano natin, mga stags natin next year. Then ito naman pumpkin, yellow legged dots din ang kapares niyan. Yan, si guys, maraming asawa yun eh. Nilipat ko rin yun dun sa Golden Boy. Ito maganda mga itlog to. Malalaki, healthy yung itlog nila. Makikinis yung eggshell. Then ito naman, sweater hatch na crosses to, pang battle stags tong labas na ito. So, hatches yan ni Carl Mindiola. Tapos ito, Boston Roundhead, Golden Boy sweater yan na nabili ko sa Batangas. Kay Superline Game Farm yan. Then ito, meron akong itinabi ditong 5 pullet na hindi ko na muna din ibebenta to kasi kung ibebenta natin to hindi tayo makapagparami ng puti. Wala na tayong ibibigay sa susunod na season. Anak ni Bornok ito na cross sa Inyo DC Dome. Yun. Ang napansin ko lang, ang lahat ng puti, babae. Tapos lahat ng lalaki, bulik. Yun yung isang naka-cord dun kanina. Anak yun ni Bornok na na-cross sa Inyo DC Dome. So yung isang inahin doon, medyo yun, may pagkabulik na talaga yung puti niya. Ito, normal na Super Andre White yan. Yung isa, medyo may bulik din na halo. Then ito naman, Golden Boy sweater din ito. Medyo bullhen na ito. Nag-i-start pa lang din mga itlog. Galing ito kay RC Prime. Kay Ryan Poblacion ng Tarlac. Yan. Then ito, experimental breed namin to. So itong cruises na to, sir, pwede kong tawagin to na raffle line. Kasi nung nagpa-seminar si BMEG dyan sa malapit sa poultry supply namin, parang bumili lang ako ng maraming mga product ni BMEG noon. Yung pala may raffle ticket. So, inulog ko lang din sa raffle box nila. Ngayon, nakakuha naman. So yung hindi sila pair, bali trio kasi pinaraffle ni BMEG noon. Pinag-iwalay, iba yung winner ng broodstag, iba yung winner ng mga pullet. Ngayon, yung broodstag, ako yung nakabunot. So, may leg ban yan, tsaka may big ban yan, galing kay Raymond Angeles. No? Kalimutan ko lang ano papangalan ng farm ni Raymond Angeles. Ngayon, nung kausap ko siya sa Facebook, si Sir Raymond, sinabi naman niya sa akin yung bloodline ng talisayin na ito. Yung talisayin niya is frost gray yung nanay, Moonwalker sweater yung tatay. Ngayon, yan yung anak. National band yan, bakbakan. Tapos ito namang babae, galing naman to kay Jeff Manaluto. Paraffle naman ng excellence to. Raffle lang. Oo, paraffle naman ng excellence to. Ang nakakuha nito, siya. Pangalan niya kasing in-interview dun sa raffle ticket. Ngayon, 5K naman to, 5K dome, 5K sweater. So may common bloodline sila na sweater. Kaya lang yung isa, Moonwalker. Ito naman, 5K. So, since parehas of color yan, gray tsaka bulik, wala, basta eliminating ko na lang. Then, titingnan natin kung ano yung magiging offspring nito. Pero, syempre, hindi natin pang benta yan, pang experiment dito natin. Subukan natin kung anong resulta. So, raffle line yan. Oo, ito naman, Golden Boy sweater din ito. Dalawa ito naibigay ko yung isang inahin doon sa pamangkin ko. Tapos ang umaasawa nito yun si Ligidats, nasa pumpkin, nagro-rotate yan siya. Then ito naman, Argo Black tsaka Spartan Black, yung inahin, Bulldog, Red Quill ni Charlie Cruz. Maglugon yan, sir, no? Oo, sir. Okay lang naman na medyo palugon yung... Hindi, patapos na maglugon yung broodcock. Wag lang inahin ng lugon. Kasi pag inahin ng lugon, syempre sumasampa yung broodcock doon, masakit sa katawan. Tsaka hindi rin magde-develop ng magandang itlog. Pero pag broodcock, basta maganda katawan, kahit lugon siya, pwede naman isalang. So, yun lang. Yun din yun, raw balls. Tapos yung Boston Roundhead na na-cross din sa anak ni Bornok na puti. Ayan.
Tapos ang ano yung sir, yung collection niya ng egg every 3 days na, parang distress. Oo, ang collection namin ng egg dito, dati kasi ginawa namin, halos araw-araw yan, pagka itlog, pagdating sa hapon, kinukuha namin lahat. Ngayon, walang natitirang itlog sa pugad, yung manok, para silang nai-stress. Sumunod na araw, hindi na iitlog, tapos 2 araw, hanggang sa tumitigil talaga pang itlog. Minsan naman, 4 na araw, bago sila mang itlog ulit. Pero, naka-priming ng maayos. Maayos yung pagkain, maayos yung vitamins, maayos yung supplements. Nakakastahan naman sila. Kaya naisip namin na maglagay ng 2 itlog na dami sa bawat pugad. Then, every 3 days kami magko-collect. Para nakikita namin doon na parang nadadagdagan yung itlog, dumadami. So, yung manok parang natural feeling pa rin nila na, ay, ito pugad ko to. Ito yung iniitlogan ko. Tuloy-tuloy na ngayon yung pangingitlog nila. Then after 3 days na yan, tatanggalin namin yung mga itlog nila, yung mga dami na iwan, may mark naman na letter X yun. At least hindi pa rin nasasaid. Binabalikan pa rin siya ng inahin, naiitlogan pa rin niya. So, ayan mga lods, papakita ko kila Idol Mark yung ating record keeping. So, kami dito sa Super Andre Game Farm, lahat ng mga manok namin dito, recorded lahat yan. So, pag dinampot mo yung tissue dyan sir sa brooder, tingnan mo yung marking niya, then open naman tong book namin para makita nyo kung ano yung process. No? So, example, kanina, dumampot siya ng puti, ang nakuha niyang marking ay left out cut. No? So, ang left out cut natin, ito yon sir, yan yung lagay noon sa pen number 1. So, ang broodcock natin, Super Andre White na si Bornok. So, recorded pati yung wingband number ni Bornok, 92001, legband number niya, 90001. Then, ang asawa ni Bornok, anak niya. No? So, back to papa yung breeding na ginawa natin kasi nga, seed fowl ang ipapalabas natin. So, isa yon sa mga pagpipilian ni Sir Noel para sa trio. No? So, Super Andre White na anak ni Bornok, yan, si 907, saka si 906 yung mga legband number nila. So, yan, September 28 na pisa, marking nila left out cut. So, ito yung left out cut na nakita mo kanina. No? Then, lahat yan kompleto. Si right out cut natin, ayan, Super Andre White din yan, si Putol, yung kanina nakita mo dun sa kabila. Tapos, ang mga brood din niya, Super Andre White din, originated ko pa doon sa Batangas na galing ko pa doon ihen. Then, si pen number 3 natin, Super Andre White pa din yung broodcock natin. Anak naman ni Putol, ay ni Bornok yun. Tapos yung inasawa niya, yung 2 puti ni Prime White ni Ryan Poblacio. So, kunti lang, 5 lang napalabas niya. Then the rest, lahat, basta lahat, recorded yan. Broodcock, brood din niya, marking niya, kailan sila napisa. So, in case naman na bumili kayo dito, kukunin niyo yung mga markings niyan, papakita ko na lang sa inyo kung anong bloodline para hindi namin invento yung cruces, no? Mahirap yung ganun kasi Then, ito yung tare na para kay Sir Noel. So, ito, 2 dosena ito na brand new. Yan. Ito, isang dosenang brand new, tsaka isang dosenang personal use ko na ginamit ko noon sa MCC, no, sa Batangas pa. So, ayan sir. Mapapasa kamay mo na yan. Then, si Sir Mark, tuturuan na rin natin siya. Pero off-cam na lang. Off-cam na lang. Bago natin tapusin to palang video na to, sir, papa-shoutout ko lang yung yung ating subscriber, no? Oo, agit lang naman yun sila. So, shoutout dyan kay Idol Pipito Gamba, no? Yan, laging nanonood yan. So, kay idol natin na Greg Bradley Villanueva from Taal, Batangas. Of course, si Rugby TV, no? Bye. Mayong buntag. No? Kamusta? Papasyalan na lang kita diyan, bye, sa La Union pag may time, pag may way ako papunta diyan. Medyo busy lang. Then kay idol natin na Eric Mendoza, no? Alam ko si Eric Mendoza, taga dito lang to sa Pampanga, Florida Blanca. Ayan. Kay idol natin na Manuel Ampungol from Baguio City. Idol, shout out sa iyo. Welcome muli sa ating vlog, no? Medyo matagal-tagal tayo gawa ng hinihintay natin matapos talaga yung strike natin, no?
Kaya medyo ingat-ingat tayo sa pag-upload. Kaya itong sa tari natin, hindi natin pwedeng ipakita. So, tuturuan na lang kita, sir. Off-cam na lang, no? Then, kay Idol Mark Maglalang, no? Si Idol Mark, isa dito sa mga nag-acquire ng ating Battle Stags, no? Kahulugan system. So, nakapagbigay na lang siya ng partial niya. Then, basta kung sino yung unang makatapos ng, ng ating pahulugan, sila yung unang pipili. Hindi ako ang pipili para ibibigay ko, kundi yung mga kaibigan natin. Sila talaga pipili sa range. Para at least, di ba, sila kikilati, sila sisipat. Kasi pag ako, baka mamaya, hindi naman din ako pipili ng reject. Siyempre, ayaw naman natin mapaiya tayo. Pero iba pa rin kung sila mismo talaga ang pipili. So, yun lang. At siyempre, sa mga tropa natin dyan, Wild Boys Group, no? Kila King Pac, kila Idol Cart, kay Idol natin Jerry Quinto, no? From Orani, Bataan. At sa iba pang member ng Wild Boys Group Philippines and Wild Boys Group USA. Kamusta kayo dyan mga parekoy, mga brother, no? Ingat kayo dyan kung saang bansa man kayo naroon. And God bless po sa inyong lahat. So, tara, off cam na lang.